Patapos na ang Pebrero pero patuloy na binabalot ng malamig na panahon ng ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ngayon ang hanging amihan ng buong Luzon. Naitala ang 14.6 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 15.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil sa amihan, magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, Batanes, Isabela at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. It's a new era for Blackpink member Lisa. Hindi na lang kasi siya bibida sa kantahan at sayawan, pati na sa aktingan. Ano naman kaya ang sadya ng kanyang co-stars sa Season 3 ng The White Lotus? Narito ang latest mula kay Maring Lynching. Welcome to The White Lotus in Thailand, ka. Nakausap ko ang global superstar na si Lisa Manobal sa Bangkok, Thailand para sa kanyang acting debut sa hit series na The White Lotus Season 3 on Max. Isang wellness coach ang kanyang role dito na childhood friend ni Thai actor Tame Taptintong. Halatang close ang dalawa dahil na rin sa bonding nila off-screen. We did make efforts off set to sort of get to know each other better, sort of authentically by doing lunch and dinners and stuff together and some activities on the weekends and stuff like that. Just more like like something more like natural. Yeah. It's just like after our shoot, we just like, hey, you want to just let's do dinner together or just lunch together. Ayon kay Tame, masayang kasama si Lisa. She has that aura about her, like on set, I had to be told by Mike White sometimes in some scenes, like, Tim, this is not like, this scene, you don't need to smile so much. Can you smile a little less? Pagdating naman sa pag-arte, kahit acting debut ito ni Lisa, impressed agad ang kanyang mga kasama. Yeah, we never felt like she had any problems with acting. It's just sometimes she'll be like, oh, I'm just a little nervous, and we're just like, oh, it's okay. It's like, it's fine. You're gonna do fine. And then Everybody just trying to support me as much as they can, and they just make me feel so like comfortable on set. So it's just more easy for me to just act it out and no pressure, no anything. Sa Thailand, sinut ang buong Season 3 ng series. for me, it was like the food and like just the views and like the way of getting around the island. Yeah. It was really cool. Sometimes we'd like rent little scooters and go around. It's like a nice island feel. I feel like the Thai food. Palabas na ang The White Lotus Season 3 on Max. Lynching nagbabalita para sa GMA Integrated News. %95% ready na raw ang Commission on Elections para sa eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasusunod ang schedule ng iba't iba nilang paghahanda gaya ng pag-imprenta ng balota. Nasa 45 million na ang mga naimprentang balota, katumbas ng 60% ng mahigit 72 million ballots na gagamitin sa eleksyon. Nakaluwag daw ang COMELEC sa ballot printing matapos iurong ang Bangsamoro Parliamentary Election sa October 13. Habang papalapit ang eleksyon, dumami rin ang lumabag sa election gun ban. Sa monitoring ng PNP as of February 23, 1,183 ang mga nahuling lumabag. Mga sibilyan pa rin ang karamihan sa mga naaresto. Meron din nahuling tig-7 pulis at sundalo at 6 na taga-ibang law enforcement agency. 24 na security guard, tig-2 elected at appointed na opisyal ng gobyerno, 6 na dayuhan at 2 menor de edad. 1,177 armas naman ang nakumpiska ng pulisya. Dumulog sa National Bureau of Investigation ang komedyanteng si Poc Wang. Yan ay para ireklamo ang promotor ng paggamit sa kanyang bahay sa Antipolo City na anyay staycation scam. Sumbong ni Poc Wang, ginamit ng scammer ang address at pinned location ng kanyang bahay para makapag-alok ng staycation online. Mula Disyembre hanggang nitong mga nakalipas na araw umano, 3 hanggang 5 tao ang nagpupunta sa kanilang bahay sa pag-aakalang na-book nila ito bilang staycation resort,
kaya nagbayad sila ng down payment. Pero peke ang alok at posible umanong nakakakuha ng hanggang 200,000 pesos kada linggo ang scammer. Nanawagan si Pokwang sa mga nabiktima na makipagtulungan sa investigasyon. Update tayo sa lagay ng panahon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Lori De La Cruz. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po sa inyo, Sir Rafi, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, gaano po kalakas yung mga pagulan na posibleng idulot ng easterly sa bahagi ng Visayas at Mindanao? Well, sa forecast po natin, posible po yung mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan doon, especially sa eastern part of Mindanao at sa halos buong Kabisayaan. Pero kahit na light to moderate lang siya, may possibility pa rin po itong magpabaha o mag-cause ng mga pagbaha at maging mga posibilidad ng landslide. Bakit po kaya tila mabilis magpabaha nitong easterlies at shear line sa ilang probinsya? Well, sa nakita po natin ng ilang mga possible factors po ay yung halos tuloy-tuloy na kasi yung mga pag-ulan, especially on the eastern side of the country, so medyo saturated na po yung lupa. So konting ulan lang po, mataas yung chance na tumaas po agad yung ating water level. Kumpirme lang po namin dahil ba sa mga pag-ulan kaya nagpakawala ng tubig yung ilang dam sa bansa? Yes din po. Yes din po, sir. At sa inyo pong monitoring, may mga cloud clusters pa ba kayong namamata na posibleng maging LPA? So far sa ating monitoring, wala naman po tayong LPA na namomonitor sa paligid na ating area of responsibility na posibleng magbigay ng banta sa ating bansa or magbigay ng stress sa ating bansa. Pero ang maganda po niyan ay mag-monitor pa rin. Pwede pa rin mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Si Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Ito ang GMA Regional TV News. Isang fetus na nasa supot ang iniwan sa gilid ng kalsada sa Mandaue, Cebu. Nakita ang fetus na isang residente malapit sa Mandaue City Public Market noong papunta siya sa City Hall. Tansya ng City Social Welfare Services, nasa 5 buwan na ang fetus. Dinala nila ito sa simbahan para mabendisyonan. Inilibing na rin kalaunan ang fetus. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang nag-iwan sa lugar ng fetus. Nasunog ang 3 magkakatabing bahay sa Dinalopihan, Bataan. Ayon sa Fire Chief ng bayan, nai-report sa kanila ang sunog mag-aalas 7 ng gabi nitong Sabado. Umabot ito ng mahigit sa 20 minuto bago tuluyang maapula ang apoy. Base sa investigasyon, pagmamayari ng 3 magkakapatid ang nasunog na mga bahay. Walang napaulat na nasaktan pero walang naisalbang gamit ang magkakaanak. Humigit kumulang 180,000 piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Kinaaaliwan online ng isang pusa mula sa Michigan, USA dahil sa kanyang nakakatuwang reaksyon. Meet Mimo, ang pusang ayaw magpahawak sa kanyang amo. Kwento ng fur mom niyang si Michelle, naisipan niyang sumali sa Touching the Spot That Your Cat Just Clean trend. Pero nang hawakan niya ang paa ng alaga, tila nagulat at na-offend si Mimo. Tinitigan siya ng halos 20 segundo habang nakabuka ang bibig. Good vibes naman ang hatid ng video na mayroon ng halos 60 million views. Aba, trending!